Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na dumarating na hindi natin inaasahan, pag-ibig na parang apoy na bigla na lang sisiklab, mainit, matindi, at walang kasiguraduhan kung hanggang kailan magtatagal. Ito ang kwento ni Adele, isang simpleng dalaga na tahimik at walang ibang hinahangad kundi ang magtapos ng pag-aaral at makahanap ng lugar sa mundo. At nang isang araw sa hindi niya inaasahan, makikilala niya si Emma, isang babaeng kakaiba sa lahat ng nakilala niya. Malaya, malakas ang dating, at puno ng kulay ang bawat galaw. Magsisimula silang magtagpo, mag-usap, at magkapit-bisig sa isang pag-ibig na hindi nila malalaman kung hanggang saan hahantong. Isang pag-ibig na magbibigay ng labis na saya, ngunit mag-iiwan din ng sugat na matagal bago maghilom. Ito ang kanilang kwento. Ang kwento ng unang pag-ibig, ng unang pagkatalo, at ng isang damdaming hindi malilimutan. Mainit ang hapon sa lungsod ng Lille. Karaniwan lang ang araw para kay Adele, isang dalagang 17 na nakatutok sa kanyang mga libro at pangarap. Habang nasa klase siya, nakikinig sa guro na parang malayong ingay lamang, naisip niya kung bakit parang walang saysay ang mga bagay na kinahuhumalingan ng mga kaklase niya, mga crush, pakikipag-date, at mga pangarap tungkol sa unang pag-ibig. Adele, nakikinig ka ba? Tanong ng guro. Napabalikwas siya at nagkunwaring sumagot. Pero sa loob-loob niya, wala talaga siyang interes. Paglabas ng klase, kasama niya ang mga kaibigan. Puno ng tawanan, biro, at malalanding usapan tungkol sa mga lalaki sa campus. Si Adele nakangiti lang paminsan-minsan, pero walang tunay na pakikilahok. May kulang, may hinahanap na hindi niya matukoy. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, napalingon siya sa kabilang kalsada. Doon niya nakita ang isang babae, mahaba ang buhok, kulay asul, naka-leather jacket, may kasamang kaibigan. Napahinto si Adele, parang biglang huminto ang oras. Ang yabang ng lakad ng babae, pero may kakaibang lambing. May apoy sa mga mata, may kulay na hindi niya pa nararanasan. Hindi siya makapaniwala. Isang estranghera lang naman. Pero bakit ganon? Parang may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Habang nakahiga sa kama, tinititigan ang kisame, iniisip niya ang misteryosang babae na hindi man lang niya nakilala. Ang buhok na bughaw, ang lakad na malaya, ang ngiti na kahit saglit lang niyang nasilayan, nakabaon na sa kanyang alaala. And sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adele na may nagising sa kanya, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Umaga na naman. Puno ng ingay ang hallway ng eskwelahan. Si Adele, nakayuko habang naglalakad. Hawak ang mga libro niya sa dibdib. Sa paligid, tawanan at sigawan ng mga kaklase. Pero parang malayo siya sa lahat. Uy, Adele. Tawag ng kaibigan niyang si Sophie. Narinig mo ba? May bagong art exhibit sa downtown. Tara mamaya, tingnan natin. Napilitan siyang ngumiti. Sige, baka. Mahina niyang sagot. Pagkatapos ng klase, napadpad sila sa isang maliit na art gallery. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Baka dahil sawa na rin siya sa paulit-ulit na routine. Habang nag-iikot siya, ramdam niya ang tahimik na ganda ng mga painting. Pero hindi yon ang nagpahinto sa kanya. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niyang muli ang babaeng may bughaw na buhok. Si Emma. Nakaayos ito, nakapulupot ang scarf sa leeg,
at nakikipag-usap sa isang grupo ng mga estudyante. Tumatawa, malaya, at parang hindi iniintindi ang mundo. Napako ang mga mata ni Adele sa kanya. Parang tinutulak siya ng kung anong puwersa papalapit. "Adele, anong tinitingnan mo?" Tanong ni Sophie. Nagulat siya, mabilis na umiwas ng tingin. Wala, pero hindi siya makalayo. Habang gumagalaw sila sa exhibit, palapit siya ng palapit kay Emma hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Naririnig na niya ang boses nito, malutong ang tawa, malambing ang tono. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang iglap, isang segundo, pero sapat na para kumabog ang puso ni Adele ng sobra-sobra. Mabilis niyang ibinaling ang tingin. Hindi niya alam kung nahalata siya ni Emma. Nahihiya siya, natatakot, pero may kakaibang pananabik na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi mawala ang eksena sa isip niya. Bughaw na buhok, bughaw na mga mata, bulong niya sa sarili habang nakahiga. At doon niya naisip, hindi na ito basta estranghera. Ito ang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang linggo ang lumipas mula nang makita ni Adele si Emma sa art exhibit. Sa mga araw na iyon, hindi niya maiwasang maalala ang ngiti at mata ng babaeng iyon. Para siyang nahuhulog sa isang bangungot na masarap hindi siya makawala, pero ayaw niya ring makatakas. Isang hapon pauwi siya galing eskwela, nang maisipan niyang dumaan ulit sa parehong art gallery. Wala siyang planong bumili o tumingin ng bago. Gusto lang niyang baka sakali makita ulit ito. At parang itinadhana, naroon nga si Emma. Nakaupo sa isang bangkong kahoy, hawak ang sketchbook abala sa pagguhit. Nakasuot ito ng simpleng itim na blouse. Pero para kay Adele, kumikislap ang paligid. Sandaling nag-alinlangan si Adele. Lalapit ba ako? Ano ang sasabihin ko? Bago pa siya makatalikod, napatingin si Emma sa kanya. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Ngumiti si Emma. "Hi!" Natigilan si Adele. Hi! Pautal niyang sagot. "Kanina pa kita napapansin," sabi ni Emma. Nakataas ang kilay. "Nakita na rin kita dati dito, di ba?" Namula si Adele. "Oh, minsan lang." Hindi ako sanay sa mga gallery." Tumawa si Emma, magaan parang musika. Hindi naman kailangan maging sanay. Ang art para sa lahat. Inangat niya ang sketchbook at ipinakita kay Adele. "Guhit ko to. Practice lang." Napatingin si Adele. Ang linya ng lapis ay isang pares ng mata malalim, matalim at puno ng damdamin. "Ang ganda," mahina niyang sambit. Ngumiti si Emma, bahagyang nakatingin sa kanya. "Salamat. Ako nga pala, Emma." "Adele," sagot niya, halos pabulong. Nagkamayan sila. At sa saglit na iyon, may dumaloy na init mula sa kamay ni Emma papunta kay Adele, isang init na hindi niya naisip na mararamdaman niya sa isang estranghera. Umuwi si Adele na may kakaibang ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtataka kung bakit may kulang sa buhay niya dati. Ngayon, alam na niya kung ano. Lumipas ang ilang araw mula ng unang mag-usap, si Adele at Emma. Hindi nila sinasadya, pero palaging nagkikita sa gallery o sa paligid ng campus. Sa bawat pagkakataon, may maliit na ngiti, isang tingin, o simpleng hi na parang may sinasabi, "Gusto kitang makilala." Isang Sabado, nagpasya si Adele na pumunta sa maliit na cafe malapit sa gallery. Umupo siya sa tabi ng bintana, nagbabasa ng libro, at iniisip ang huling araw na nakita niya si Emma. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Emma, may hawak na tasa ng kape at nakatingin sa paligid. Nang mapansin si Adele,
Ngumiti siya at lumapit. "Pwede ba akong umupo?" Tanong ni Emma. "Oo, syempre," sagot ni Adele. Medyo nanginginig pa rin ang boses. Umupo si Emma, inilapag ang kape sa lamesa. "Ano binabasa mo?" Tanong niya habang nakatingin sa libro. "Isang nobela." "Tungkol sa pag-ibig," sagot ni Adele, halatang nahihiya. "Ah, pag-ibig," ngumiti si Emma. "Masarap yun, pero mas masakit minsan." Tumango si Adele. "O, parang gusto mo, pero hindi mo alam kung paano aayusin." Nagtagal sila sa katahimikan sandali. Pareho lang nakatingin sa labas ng bintana. Ramdam ang init ng araw sa kanilang mukha. "Gusto mo ba maglakad tayo?" Tanong ni Emma bigla. Hawak ang kanyang sketchbook. "Ah, sige," sagot ni Adele. Medyo natataranta. Habang naglalakad sila, nagsimula ang pag-uusap tungkol sa art, sa mga libro, sa musika, sa maliit na pangarap sa buhay. Lahat ay simple, natural at walang pilitan. Pero sa bawat ngiti ni Emma, bawat pagtawa, mas ramdam ni Adele ang kakaibang damdamin. Isang tensyon na mahirap ipaliwanag. Sa dulo ng araw, nagpaalam sila sa labas ng kafe. "Salamat sa lakad," sabi ni Adele. "Salamat din sa pag-usap," sagot ni Emma. "Gusto kong malaman pa ang tungkol sa'yo." Habang naglalakad pa uwi, muling bumalik sa isip ni Adele ang bawat ngiti, bawat titig, bawat sandaling magkasama sila. Alam niya hindi pa man nagsimula ang tunay nilang kwento, ramdam na niya. May nagising sa kanya isang damdaming hindi niya maitatanggi. Isang linggo ang lumipas at hindi na maalis sa isip ni Adele si Emma. Bawat araw sa school, palagi siyang naghahanap ng kahit maliit na palatandaan na makikita niya. Ulit ito isang tingin, isang ngiti, kahit isang simpleng hi. Isang hapon, nagpunta siya sa park malapit sa gallery. Naka-backpack, hawak ang notebook niya, gusto lang mag-isip at magsulat. "Adele!" Tawag sa kanya ng pamilyar na boses. Tumitingala siya at doon niya nakita si Emma, nakaupo sa bench, sketchbook sa lap, nakangiti. "Hi!" sagot ni Adele, hindi maalis ang ngiti sa labi. "Hi, pwede ba akong umupo?" tanong ni Emma. Parang automatic lang nakasama siya. "Oh, syempre," sagot ni Adele. Medyo nanginginig ang boses. Habang magkatabi, nagsimula silang mag-usap tungkol sa sining at musika. Nagpapakita si Emma ng sketches at nagtatanong si Adele tungkol sa mga paboritong libro at nobela. "Alam mo, ang interesting mo talaga," sabi ni Emma bigla. Nakatingin kay Adele na parang sinusukat siya ng buong katawan. Namula si Adele. "Ah, talaga? Bakit? Parang hindi ka basta sumusunod sa karamihan." "Iba ka," sagot ni Emma, ngumiti ng malapad. Hindi maiwasan ni Adele na tumawa. "Siguro nga, iba." Sandaling katahimikan. Ramdam ni Adele ang init ng presensya ni Emma. Hindi niya maalis ang tingin sa babaeng ito, sa mga mata na puno ng tiwala at kalayaan. "Adele," sabi ni Emma, malapit na ang mukha sa kanya. "Gusto mo ba? Ipakita ko sa'yo kung paano ko ginagawa ang isang sketch mula sa simula." "Ah, sige," sagot ni Adele, medyo nahihiya pero excited. Habang ipinapakita ni Emma ang mga galaw ng lapis sa papel, dahan-dahang humihinga si Adele sa tabi niya. Napapansin niyang masyadong malapit sila. Ngunit hindi siya natatakot sa halip, mas ramdam niya ang kakaibang koneksyon. Parang gusto kong manatili sa ganitong sandali, bulong ni Adele sa sarili. "Gusto ko rin," sagot ni Emma, halatang nakikinig sa hindi sinasabi. And sa unang pagkakataon, ramdam ni Adele na unti-unti nang napupuno ang kakulangan sa puso niya. May bagong damdamin na hindi niya maipaliwanag, isang spark na mabigat,
mainit at masarap sa bawat hininga. Isang hapon matapos ang klase, naglakad si Adele sa tahimik na kalye pauwi. Nakakatuwang araw ang araw ay tila gininto ang ilaw na sumasalamin sa bawat dingding ng lungsod. Habang naglalakad, biglang may narinig siyang familiar na boses. Adele! Tawag ni Emma na may hawak na sketchbook at naglalakad papunta sa kanya. Hi, sagot ni Adele, halatang natutuwa. Gusto mo bang samahan ako sa gallery? May gusto akong ipakita sa'yo. Imbitasyon ni Emma. Napangiti si Adele. Sige, tara. Pagdating sa gallery, naglakad sila sa isang tahimik na silid. Lumang painting at sketches ang nakapaskil sa pader. Bawat isa ay puno ng kulay at damdamin. Huminto si Emma sa gitna ng silid at ibinaba ang sketchbook sa mesa. Gusto kong ipakita sa'yo kung paano ko ginagawa ang isang sketch mula sa simula. Sabi ni Emma, nakatingin kay Adele. Habang nagtuturo si Emma, napapalapit ang kanilang mga katawan. Tuwing ipinapakita ni Emma ang galaw ng lapis, hindi maiwasan ni Adele na pansinin ang malambot na galaw ng kamay nito, ang init ng presensya nito sa tabi niya. Medyo malapit tayo, no? Bulong ni Adele bahagyang natatawa. Ngumiti si Emma. Oh, pero okay lang, 'di ba? Para mas malinaw mo makikita ang ginagawa ko. Nagtagal silang magkatabi. Bawat sandali ay parang humihinto ang oras. Napapansin ni Adele ang tibok ng puso niya mas mabilis, mas malakas. Bawat tingin at bawat ngiti ni Emma ay tumatalab sa kanya. Sa isang iglap, hindi niya namalaya na dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang kamay habang nagpapakita ng sketch. Natigilan si Adele, ngunit hindi niya inalis ang kamay niya. Sa halip, ramdam niya ang init at kuryente na dumadaloy sa pagitan nila, isang damdaming bago, matindi at nakakalito. Adele, okay ka lang ba? Tanong ni Emma. Nakatingin sa kanya ng diretsyo. Matay puno ng pag-aalala at ngiti. Oh, okay, sagot niya, medyo nanginginig sa sarili. Masarap lang, parang mas malapit tayo ngayon. Ngumiti si Emma at sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kanilang katahimikan, pareho nilang ramdam ang bagong simula. Isang damdaming unti-unti nang lumalalim at sa bawat sandali, mas mahirap nang iwasan. Isang malamig na hapon, naupo sina Adele at Emma sa gilid ng riverbank sa Lille. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng huling liwanag ng araw. At ang hangin ay may halong amoy ng lungsod at mga bulaklak sa tabi. Alam mo, mahirap minsan na ipaliwanag ang sarili mo, bulong ni Adele habang tinitingnan ang tubig. Tama, sagot ni Emma, tinitingnan siya ng diretsyo. Pero minsan, mas madali kung may kausap ka na gusto kang intindihin. Kahit hindi mo sinasabi lahat. Napangiti si Adele ngunit bahagyang nahihiya. Parang ikaw, hindi ko alam bakit pero okay lang na sabihin ko sa'yo ang lahat. Kahit awkward o mahihirap pakinggan. Ngumiti si Emma, lumapit ng kaunti. Adele, gusto ko makilala ka ng lubusan. Hindi lang sa nakikita sa labas. Sa totoong ikaw, tumango si Adele. Parang hindi ko pa naramdaman ito dati. Parang may puwang sa puso ko na ikaw lang ang nakakapuno. Sandaling katahimikan. Pareho silang nakatingin sa isa't isa. Ramdam ang tibok ng puso at init ng damdamin na hindi nila maipaliwanag. Alam mo, bulong ni Emma, minsan natatakot din ako. Natatakot na baka masaktan o baka mawala ang mahalaga sa akin. Pero ikaw, Adele, ramdam ko na iba ka. Iba ka sa lahat ng nakilala ko. Lumapit si Adele, bahagyang nanginginig sa sarili, at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Emma. Ako rin, Emma. Ramdam ko na iba ka, parang hindi lang basta pagkakaibigan.
Ngumiti si Emma at sa kanilang simpleng pagkakahawak, ramdam nila ang parehong damdamin, pagkakaugnay, pagnanais, at isang simula ng mas malalim na koneksyon. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito, bulong ni Adele. Medyo natatakot ngunit may ngiti. Wala tayong dapat alam ngayon, sagot ni Emma. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon, magkasama. At sa huling liwanag ng araw, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam ang init at tibok ng damdamin, isang simula na mas malalim kaysa sa inaasahan nila. Isang gabi sa gallery, may maliit na exhibit kung saan nagtipon-tipon ang mga estudyante at lokal na artist. Si Adele at Emma ay naglakad magkasama sa tabi ng mga painting, tahimik at halos nakikinig sa katahimikan ng lugar na parang lang sila ang naroroon. Ang ganda ng mga kulay dito, bulong ni Adele. Tinitingnan ng painting ng isang babae na may halong blues at greens. Oh, sagot ni Emma, nakatingin kay Adele ng bahagya. Parang ang dami ng pwedeng maramdaman sa isang canvas lang. Parang lahat ng damdamin mo nakikita sa kulay. Tumango si Adele, hindi maiwasang mapatingin sa mata ni Emma. Parang may naiibang init sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya pa naramdaman. Adele, bulong ni Emma, medyo lumapit. Pwede ba akong maging tapat? Oh, sagot ni Adele, halatang nanginginig ang puso. Hindi ko na kayang itago pa. Tuwing kasama kita, pakiramdam ko, parang kumpleto ang lahat. Hindi ko pa naramdaman ito sa kahit sino. Hindi makagalaw si Adele. Ang mundo ay tila huminto, ang mga ilaw ng gallery, ang mga painting, kahit ang mga taong nag-iikot, parang hindi na mahalaga. Dahan-dahan, lumapit si Emma at humarap sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo, bawat titig ay puno ng damdamin at tibok ng puso. Sa isang iglap, dahan-dahan silang naglapit ang mga mukha. Hindi nila kailangan magsalita. Ramdam nila ang init ng isa't isa, ang tensyon, at ang damdaming unti-unting bumabalot sa kanila. At sa isang tahimik na sandali, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang maikling, mahina ngunit punong-puno ng damdamin na halik. Natigilan si Adele ngunit hindi niya inalis ang sarili. Sa halik na yon, ramdam niya ang init, ang pangako, at ang spark na nagsimula sa unang tingin pa lang. Emma, bulong ni Adele, halos pabulong. Adele, sagot ni Emma, may ngiti sa labi. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sa unang halik na iyon, alam nilang pareho may nagsisimulang kwento. Mas malalim at mas matindi kaysa sa inaasahan nila. Makalipas ang ilang araw mula sa unang halik, ramdam ni Adele ang init ng damdamin niya para kay Emma. Ngunit kasabay nito, dumating ang takot-takot na baka masaktan, baka hindi sila pareho ng nararamdaman, o baka hindi tumagal ang masarap na sandaling iyon. Isang hapon, naglakad sila sa campus, abala sa kanilang tawanan at mga biro, ngunit biglang napatingin si Adele sa paligid at nakita ang ilan sa mga kaklase niyang tumatawa at nagbubulong tungkol sa kanila. Siguro, iniisip nila na kakaiba tayo, bulong ni Adele kay Emma, halos pabulong. Ngumiti si Emma, ngunit may bahagyang lungkot sa mata. Oh, alam ko, minsan nakakatakot, pero hindi ko pinapansin. Basta alam ko kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Tumango si Adele, ngunit ramdam niya ang kabag sa dibdib. Hindi ko alam kung kaya ko rin. Minsan natatakot ako na baka masaktan. Huminto si Emma at humawak sa kamay niya. Adele, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero ngayon, nandito tayo. At iyon lang ang mahalaga. Ngunit kahit may hawak na kamay,
Ramdam ni Adele ang kaunting distansya sa sarili. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang takot na kumakapit sa kanya. Takot sa damdamin niya, sa reaksyon ng mundo, at sa posibilidad na mawala ang taong mahal niya. Emma, gusto ko lang. Alam mo na, hindi ko alam kung kaya kong maging matapang minsan, bulong ni Adele. Halos pabulong, nakatingin sa lupa. Ngumiti si Emma. Dahan-dahang nilingon siya sa mata. Adele, hindi mo kailangang maging matapang palagi. Basta nandito ako at hindi kita iiwan. Sandali silang nanahimik, ramdam ang alon ng emosyon, takot, saya, tensyon at pangako. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Adele na ang pag-ibig ay hindi lang saya. May halong kaba, pangamba, at mga tanong na kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kahit papaano, ramdam niya ang tibok ng puso ni Emma sa kanyang tabi. At iyon ang sapat para magsimulang bumuo ng tapang, unti-unti, para sa pagmamahal na hindi paganap ngunit ramdam na. Lumipas ang ilang linggo, at ramdam na ni Adele na mas malapit na siya kay Emma kaysa sa kahit sino. Hindi lang sa halik, sa kamay, o sa mga titig sa bawat araw. Mas naiintindihan niya ang babae sa harap niya. Isang gabi naglakad sila sa tabi ng ilog, ang buwan ay kumikislap sa tubig. Tahimik lang ang paligid, at ang tanging tunog ay ang malumanay, na agos ng tubig at ang malumanay nilang paghinga. Adele, gusto mo ba umupo tayo sandali? Tanong ni Emma nakatingin sa kanya ng diretsyo. Tumango si Adele at umupo sila sa isang bench malapit sa ilog. Alam mo, bulong ni Emma, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iba, pero gusto kong ikaw lang ang nakikita ko sa mundo ko ngayon. Napangiti si Adele, ngunit may bahagyang pangamba. Emma, pareho tayo ng nararamdaman, diba? Pero natatakot ako minsan. Natatakot na baka masaktan tayo or baka hindi tumagal. Ngumiti si Emma, dahan-dahang hinalika ng kamay ni Adele. Adele, hindi ko alam kung ano ang bukas. Pero ngayon, nandito tayo magkasama. At iyon lang ang mahalaga. Hindi maiwasan ni Adele ang tumango. Ramdam niya ang init ng kamay ni Emma. At sa bawat sandali, unti-unti niyang natutunan na maging matapang para sa damdamin niya, para sa babaeng mahal niya. Emma, bulong ni Adele, lumapit ng bahagya. Gusto ko rin. Ramdam ko na hindi lang simpleng pagkakaibigan ito. Ngumiti si Emma at sandaling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang maikling halik, mas matagal at mas puno ng damdamin kaysa dati. Ramdam nila ang spark, ang init, at ang pangako ng mas malalim na relasyon. Pagkatapos ng halik, humiga silang magkatabi sa bench, hawak ang kamay ng isa't isa. Tahimik ngunit punong-puno ng emosyon, pagmamahal, takot, excitement at pagnanais. Sa gabing iyon, alam ni Adele na kahit may kaba at pangamba, handa siyang bumuo ng relasyon kay Emma. At ramdam niya, pareho ang nararamdaman ng babae. Sa tabi niya isang damdaming unti-unti nang nagiging walang hanggan. Isang Sabado ng hapon, nagpasya sina Adele at Emma na magpunta sa maliit na cafe malapit sa gallery. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay may halong bango ng mga bulaklak sa kalye. Adele, gusto mo ba ng chocolate cake? Tanong ni Emma, nakangiti habang hawak ang menu. Gusto! Sagot ni Adele, halos tumalon sa tuwa. Ang chocolate ang paborito ko. Habang nag-o-order, nagtawanan sila sa mga simpleng biro, mga inside jokes na nagsisimula nang mabuo sa bawat araw na magkasama. Alam mo, Adele, sabi ni Emma, parang bawat araw na kasama kita, mas gusto ko lang matuto tungkol sa'yo, kahit ang pinakamaliit na bagay. Napangiti si Adele, medyo namula. Emma, pareho tayo.
Gusto ko rin malaman ang lahat tungkol sa'yo. Pagkatapos nilang umorder, umupo sila sa isang tabi ng bintana. Sa bawat sips ng kape at bawat kagat sa cake, ramdam nila ang koneksyon hindi lang sa halik o hawak ng kamay, kundi sa tawa, sa tingin, at sa katahimikan na punong-puno ng damdamin. Emma, alam mo, parang safe ako kapag kasama kita, bulong ni Adele, nakatingin sa labas ng bintana. Safe. At mahalaga, dagdag ni Emma, hawak ang kamay niya at pinipisil ng bahagya. Alam mo, minsan ang pinakamaliit na sandali lang ang pinakaimportante. Habang magkasama sila, tawa, halik sa pisngi, at simpleng haplos sa buhok, unti-unti nilang nararamdaman ang init ng pagmamahal at pangako sa isa't isa. Ang bawat simpleng sandali ay parang musika sa kanilang puso at ramdam nila na kahit may mga hamon sa paligid, may matibay silang pundasyon. Adele, gusto mo ba gumawa tayo ng tradition? Bawat Sabado tayo lang sa cafe na ito. Tanong ni Emma nakangiti. Gusto ko, sagot ni Adele, hindi na nag-iisip pa. Para sa atin lang. Sa gabing iyon, pauwi sila ng magkahawak kamay at ramdam ni Adele na kahit may mga takot at pangamba, mas malakas ang pagmamahal niya kay Emma kaysa sa lahat ng puwersa sa paligid nila. Pauwi mula sa gallery nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan. Emma, ba talaga yung kasama mo kanina? Nakita ka namin na parang malapit kayo sa iba. Okay ka lang ba? Napangiwi si Adele. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nakikita ng iba at ang takot na baka may mali siyang nararamdaman o naiintindihan tungkol kay Emma ay biglang sumagi sa isip niya. Pagdating niya sa park, nakita niya si Emma nakaupo sa bench, nakatingin sa sketchbook, ngunit tila may iniisip. Emma, may tanong ako, simula ni Adele. Nanginginig ang boses. Kanina, may kausap ka ba? Sino yung kasama mo? Ngumiti si Emma, ngunit medyo naguluhan. Huh? Adele? Hindi mo kailangan mag-alala. May kausap lang ako sa gallery para sa project ng art class. Ngunit kahit sinasabi ni Emma, ramdam ni Adele ang kaba sa dibdib niya, ang pangamba, ang insecure feeling. Na baka hindi siya sapat or baka may iba. Okay. Siguro, sagot niya, halatang natatakot na maniwala. Napansin ni Emma ang lungkot sa mata ni Adele. Lumapit siya, hinawakan ang kamay nito. Adele, please huwag kang mag-alala. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Iisa ka lang. Ngunit kahit ganon, ramdam ni Adele ang maliit na alon ng selos at takot. Hindi niya alam kung paano i-control ang sarili niya. Ang simpleng misunderstanding ay biglang naging malaking piraso ng pag-aalinlangan sa puso niya. Emma, minsan natatakot lang ako, bulong ni Adele, halos pabulong, nakatingin sa lupa. Alam ko, at okay lang yon, sagot ni Emma mahinahon. Hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo. Basta nandito ako at hindi kita iiwan. Ngunit kahit may pangako, alam ni Adele na may kailangang harapin. Hindi lang ang misunderstanding, kundi pati ang takot sa sariling damdamin at ang posibilidad na masaktan. Sila pareho sa hinaharap. Ilang araw mula sa maliit na misunderstanding nila. Bagamat may kaunting kaba at pangamba, ramdam ni Adele na mas lumalalim ang relasyon nila kay Emma. Isang hapon, nagpunta sila sa parehong gallery kung saan sila unang nagtagpo. Tahimik ang lugar at halos wala ng tao. Umupo sila sa tabi ng isang painting at sabay nilang tiningnan ang bawat linya at kulay. Adele, salamat sa pagtitiwala mo sa akin, bulong ni Emma habang hinahawakan ang kamay niya.
Emma, at salamat din sa pag-unawa. Minsan natatakot lang ako. Pero ramdam ko na nandito ka, sagot ni Adele, nakangiti. Habang magkasama, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol sa pangarap, takot, at mga insecurities nila. Ang bawat salita ay parang lumalalim ang kanilang koneksyon hindi lang sa puso, kundi pati sa isip at kaluluwa. Alam mo, Adele, minsan iniisip ko, paano kung may dumating na problema, masaktan tayo, o baka hindi tumagal ang lahat, bulong ni Emma. Siguro, pero ramdam ko na kahit may problema, kaya nating harapin. Basta magkasama, sagot ni Adele. Halatang tapat at determinado. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dahan-dahan silang lumapit at nagtagpo muli ang kanilang mga labi sa isang mahina ngunit matamis na halik. Mas matagal kaysa dati, punong-puno ng pangako at init. Emma, bulong ni Adele, humihinga ng malalim. Ramdam ko. Mas lalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Adele, ako rin. Mas matindi kaysa sa simula, sagot ni Emma. Nakangiti at humawak sa kanyang pisngi. Sa gabing iyon, pauwi silang magkahawak kamay, tawa at halakhak sa bawat biro. Ramdam ni Adele na kahit may takot at pangamba sa paligid, mas matibay ang kanilang koneksyon. Ang simpleng misunderstanding ay naging tulay para mas lalo nilang maintindihan at mahalin ang isa't isa. Nakaupo si Adele sa kanyang silid. Tinitingnan ang mga lumang larawan nila ni Emma. Ang unang halik, ang mga tawa sa kafe, ang tahimik na gabi sa riverbank. Ramdam niya ang lahat ng pagmamahal, ngunit may kirot sa dibdib. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Emma. May luha sa mata at halatang may mabigat na sasabihin. Adele, kailangan nating pag-usapan ng totoo, bulong ni Emma. Halos pabulong nanginginig ang boses. Tumayo si Adele, ramdam ang kaba at takot. Emma, ano na naman ito? Hindi ko kayang itago pa. May nangyayari sa pamilya ko. Kailangan kong umalis. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik, sagot ni Emma. Ang luha ay dahan-dahang dumadaloy. Hindi makagalaw si Adele. Ramdam ang bigat ng mundo sa dibdib niya. Emma, hindi! Paano tayo? Ngumiti si Emma, bahagyang mapait ngunit puno ng pagmamahal. Alam mo, Adele, mahal kita. At yun ang huling sasabihin ko sa'yo, mahal kita higit sa lahat. Pero kailangan ko itong gawin. Hinawakan ni Adele ang kamay ni Emma. Ramdam ang init at tibok ng puso. Emma, please, huwag ka muna umalis. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Ngunit ngumiti si Emma. Bahagyang lumapit at hinalikan ang noo ni Adele. Paalam muna, pero huwag kang mag-alala. Ang pagmamahal natin, mananatili sa puso mo at sa puso ko rin. Sa huling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng pag-ibig, lungkot at pangako na kahit magkahiwalay sila, hindi mawawala ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Tumigil si Emma sa pinto, dahan-dahang lumakad palabas. Iniwan si Adele na nakaupo sa kanyang silid. Hawak ang mga alaala nila ang lahat ng tamis, halik at tawa. Huminga si Adele ng malalim, ramdam ang sakit at pangungulila, ngunit sa kabila ng lahat, alam niya na minahal nila ang isa't isa ng tapat, at yun ang huling paalala. May mga pag-ibig na hindi laging natatapos sa piling ng isa't isa, ngunit mananatili sa puso magpakailanman. At minsan ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa katapusan ng kwento, kundi sa bawat sandali ng damdamin na kanilang pinagsaluhan.